channel and we're back again for another vlog dahil may another travel vlog na naman tayo. And as you can see sa snippets and sa title ng video, yes, this will be a family trip again. And this is my mom's birthday celebration here in Cebu. We're starting out the vlog right away and yes, voice over Bianca muna tayo kasi hindi ko pa rin talaga kasi nagagawa yung talking video vlog type. So pagpasensyahan nyo na ako. But anyway, so ito na nga yung aming yearly tradition na mag-travel out of town trip. And hopefully, sana next international trip na with the family. Kaya lang this time, wala ang aming tanging ama dahil naregaluhan na namin siya nung birthday niya. So this is solely a birthday gift to our mom. Treat namin to sa kanya and matagal na namin tong pinag-ipunan at pinagplanuhan. So yes daddy, bawi na lang kami next year. And makita nyo nga sa clips na to is, ayan, nakasakay na kami sa plane. By the way, this is my first domestic flight and same with my mom. Tapos, first time ng mga kapatid ko sa aeroplano. So, I'm so excited for them. So, eto na nga. Dumating na tayo sa Cebu ng ganun-ganun lang. Bale, this is our day 1. Kasama na yung flight namin kasi mag-uumaga yung flight namin. So, around 6 a.m. na kami nakarating ng Cebu to 7-ish. So, August 1 to. And sabi ko na ba na 5 days and 4 nights kami here sa Cebu. And yung first half ng aming trip ay through travel and tours. So, kumuha kami ng travel and tours. And yung second half naman is DIY trips na lang. So, upon arrival nga sa Mactan Airport, kumain muna kami sa Jollibee kasi susunduin din kami dito ng travel and tours nga na kinuha namin. So, ito yung kasi yung open that time. Sobrang aga pa kasi. So, yan, nag-Jollibee muna kami. Ito din yung first meal namin dito sa Cebu. And I'll talk about more the travel and tours that we booked sa latter part ng video. Because when we went through the tour, napasabi talaga ako na salamat talaga nag-book ako ng travel and tours. Balak pa namin talaga tong i-DIY. Buti na lang. So, here we are. Nasundo na kami and agad-agad. First stop namin is the Sirao Garden or yung Little Amsterdam nila dito sa Cebu. So, ito yung clips na yon. And yes, wala pa kaming tulog guys. Diretso na agad kami sa first destination namin. So, day 1 will be the uphill tour. So, lahat tong mga tourist spots na to is dito yan sa may mountainous areas ng Cebu. And dikit-dikit lang talaga yung mga tourist spots dito. So, yeah. That's why nasabi ko din talaga na thankful ako na nag-book ako ng travel and tours kasi sobrang ang daanan talaga niya and yung signal, girl, hindi ka makakapag-book basta-basta ng Grab dito. So, kailangan mo talaga ng service dito kasi nasa taas or tuktok talaga siya ng mga bundok, girl. And although magkakalapit yung mga areas, yun nga, public transportation is I think not that available or hindi lang talaga ako local, hindi ko alam. But for me, super hassle niya if wala kang sariling sasakyan or wala kang binook na sasakyan. So, travel and tours is a must. If you're planning to do the city tour or the uphill Cebu tour at puntahan lahat ng mga tourist spots, so go, mag-book na kayo ng travel and tours. So, ito na nga, yung Sirao Garden is a farm, a garden. Tapos, merong mga spots where you can take pictures. Tapos yan, dinevelop nila para maging Little Amsterdam daw ng Cebu. So, the place is gorgeous. And I think yung pinaka-sikat dito was yung hand, yung malaking hand kung saan nagpapapicture yung mga tao. So, yeah. Habang binibigyan ko pala kayo ng overall view sa Sirao Garden, ayan, kita nyo, tingnan nyo, nasa mataas siya na lugar. So, pagkita nyo talaga dun sa may bandang dulo nito, sobrang taas nung kinalalagyan namin. Ayan, look at that. The view, the mountainous areas. Alam nyo, wala pa kaming tulog dito, pero kita nyo naman yung smile ng mama ko, so precious. Dami ding mga magagandang photo ops and areas dito, kaya super take taga kami ng pictures. Alam niya naman, ito yung aming mga fantasy. Lahat kami, magkakapatid at si mama, to take good photos talaga on every corner of this place. At dahil sobrang haba ng mga clips ko dito pa lang sa Sirao Garden, I'm gonna do or start the expenses breakdown habang ayan, tinutour ko kayo sa buong Sirao Garden.
So let's start with our plane tickets, which was booked around March this year. Yes, advance booking talaga siya kasi I think start pa lang ng taon, pinaplano na namin to. And yeah, nabook ko siya during seat sale. So, mura lang yung plane tickets namin, honestly. So, i-flash ko na din dito kung magkano inabot yung plane tickets namin for 4 packs. Ayun yung first expense namin here. So, after that, I think next was the Grab, yung Grab from my house to the airport. And then, yung bus ticket kasi ni Mama, sagot niya naman yon from Bicol. So, I'm not gonna include that. And then, after that, yung first meal namin, which is the Jollibee breakfast. So, ilagay ko na din siya dito. And yes, magiging detailed yung expenses breakdown ko. Kasi why not, diba? Meron naman kasi akong record ng mga expenses namin here, kasi from my international trip, natutunan ko yung TriCount app. So, ginamit ko din siya sa trip namin na to because hindi lang to sponsored by me. It's sponsored naming tatlong magkakapatid. So, regalo namin to kay Mama. So, ayan, pinaghati-hatian namin yung expenses and kaya recorded siya lahat. So, spill ko na din siya dito sa video na to. Baka lang kailangan nyo if you're planning your trip to Cebu also. So, I think next on our breakdown is our travel and tours. Again, sinasabi ko nga kanina sa first part ng video, thankful ako that we got a travel and tours kasi sobrang hirap pala i-DIY commute to. At yung ibang parts pa dito walang signal. So, for sure, mahirapan ako mag-book ng Grab or anything kasi marami naman dito actually mga ganon. So, may InDrive at Green GSM na din dito sa Cebu City. But, again, honestly, I'm grateful that I booked a travel and tours. So, ito yung amount ng travel and tours na binook namin for 4 packs. Nabook na din namin to beforehand pa, pero down payment lang yung binigay namin. Actually, we know this already kasi mahilig kami talagang sumama sa mga joiners. Yes, naka-joiners po pala kami dito, hindi to exclusive. Kasi okay lang naman sa amin. Again, na-experience na namin to before sa Baguio, nung nag-Baguio kami. So, hindi na kami iba sa pag-joiners as a family. And we love it. This time kasi, parang dalawang group lang kami, kaming family and then another group of friends. So, konti lang yung taong papakisamahan mo. And actually, ang babait ng kasama namin dito sa tours na to. We love them so much. Meron 2 foreign nationals and 2 Pilipinong teacher. So, shout out if you're watching this. Hello. And honestly, it makes the tour much smoother and much easier. And then, ganun yung price din ng travel and tours kasi kasama na din doon yung accommodation namin. So, this will be a 3 days and 2 nights package. Ayun. Day 1 will be this city tour kung saan nag-start na nga kami. And day 2 and 3 will be sa may South Cebu area naman. Tapos, ma-mention ko nga din pala, ang bait ng coordinator namin dito, yung driver namin, which is siya na din yung kausap ko sa page niya ng tours. Sobrang maasikaso din. Actually, ginudge ko nga sila nung kausap ko pa lang sila sa page, pero that is not true. Sobrang bait nila in person, nakakatawa, and super helpful talaga. So, shout out na lang talaga kay Kuya Arnel of Arnel Travel and Tours. Siya yung driver namin and siya din yung kausap ko nung nag-book ako, and kay Kuya Mars, which is yung coordinator namin. Si Rao Garden was beautiful, pero parang yung usual na mga tourist spots na lang din talaga siya. Madami na ding mga tao na nandito. It kind of reminded me of our tour in Tagaytay. Pero this one is mas malaki lang siya, and actually madami talagang photo spots. Hindi na halata, hindi naman kami super nagtagal dito. Siguro na-excite lang kami kasi ito yung first destination namin. And the weather, alam ko maulan sa Manila this time. Pero sa Cebu, buti na lang, pagdating namin for our day 1 tour, maaraw siya. Girl, nakisama siya. So, next na agad tayo. So, nandito tayo sa Temple of Leia. Honestly, hindi na ako nag-expect ng bongga dito sa Temple of Leia kasi nakita ko na din naman kasi yung mga reviews or yung mga honest opinions ng mga tao sa TikTok. That's why, sana hindi pala ako nag-research ng ganun katindi. Pero hindi ko maiwasan na magbasa ng comment section talaga. So actually, ito lang siya. Ito na yon, yung mismong parang mansion or palace. And then that's it. Wala ka nang possible na pwedeng makita other than yung mga gamit
siguro, I think, na na-display sa museum. So, yeah, I think that's it for Temple of Leia. But, sobrang daming tourist kasi, sobrang liit ng area. So, talagang every corner may photo bomber ka. So, pagalingan na lang talaga sa pagkuha ng picture. Pero again, wala kang ibang pwedeng gawin dito kundi mag-take ng pictures. And I think magtingin-tingin ng mga relics. Relics? Ayun, yung mga gamit na nakastore dito. But anyway, I love my pictures here. Kung hindi dahil doon, wala. Syempre naman kasi, nandito yung favorite photographer ko and videographer ko. So, credits nga pala sa aking kapatid dahil most of the clips that I got is from him. Lalo na kapag hindi pwede yung aking Osmo Pocket 3 kasi mababasa. So, thank you so much kapatid for the clips. So, credits talaga sa ibang part ng videos na to kasi mga kuha niya yun. Mabalik tayo sa video. Ayan, tour ko kayo kung ano yung pwede nyo makita sa loob ng Temple of Leia. So, ito si Leia. Siya yung inalayan netong palace na to. So, ito naman, ito yung mga souvenirs sa loob ng Temple of Leia. Actually, nagandaan ako sa mga souvenirs nila. Kaso nga lang, hindi ko ma-justify yung 250 pesos for the souvenir. Pero maganda actually. Looking back now, sana pala bumili ako kahit isa. Kasi kakaiba siya unique siya. Other than the ref magnets and keychains na makikita mo na binibenta sa markets. So wala lang. Sana pala kumuha din ako. Ngayong nag-edit ako, Editing Bianca is nagsisisi kung bakit hindi kumuha. Pero kasi 250 pesos for a ref magnet. Anyway, so ito din pala yung ibang makita nyo sa museum na to. So, ito yung mga parang, mga figurines and other things. Tapos, meron ito up and down nitong museum or nitong palace or nitong temple. Kanina pa ako palace ng palace. Temple. Temple of Leia nga, diba? So, ito, after naming malibot yung buong area is lumabas na kami. We are looking for things kasi may mga booth dito and I think coffee shop yung nandito sa kabilang area, hindi lang namin napuntahan. So, eto, nakita ng mama ko itong parang mga seats over here sa may overlooking view. So, pumunta kami dito and bumili din siya ng mango shake. So, yan. Kasi mauna yung dessert namin bago yung lunch namin. So, ayan. Bumili kami dito sa Ali Mango. Dalawang big size lang ng mango shake yung binila namin and share lang kami. Kasi nga, girl, hindi pa kami nagla-lunch. So, ibang trip yung nanay ko. We kind of stay here at umupo kami dito. Hindi naman siya actually super maaraw. And inaantay kasi namin yung iba naming kasama. Kasi they're still looking around and nagpo-photo pa sila. Nagpipicture pa sila sa loob. And inserting more clips here sa loob ng Temple of Leia na kuha sa ating second point of view. So, ito. May pa-trivia din tayo dito na yung Temple of Leia daw is for Leia, yung grandmother ni Elena Darna, sa mga hindi nakakaalam. Trivia lang. Sana all, pinag-aalayan or pinapagawa ng temple. Charos. By the way nga pala, yung mga entrances pala nitong mga tourist spots, yes, meron po itong mga entrance fees is covered na ng aming travel and tour. So, kasama siya sa binayaran namin. So, I cannot give you a further breakdown na kasama yung mga entrance fees kasi actually wala akong idea. Kasi pagpasok namin ng mga tourist spots is ang nag-a-arrange na talaga totally si Kuya Mars, which is our coordinator. So, yeah. So, wala akong idea kung magkano yung mga entrance fees dito. I just saw it sa mga posts sa TikTok. So, dun ko lang nakita. Pero hindi ko na natandaan kung magkano. So, I cannot give you guys. I'm sorry. Do your research na lang for the entrance fees. But for me, a hot take. Masyadong mahal yung entrance fee ng Temple of Leia based sa research ko for this lap. So, not gonna lie. Sorry po, opinion ko lang. Pero anyway, yeah, balik ulit tayo dito sa scene. Nag-timelapse kami here habang nag-share ng mga mango shake. So, ayun pala, meron pala din pala siyang parang umbrella, parasol.
ganon. So, medyo may shade naman pala yung pinagtambayan namin. That's why, and mahangin siya guys So, ayun. And after that, balik na ulit kami sa aming van kasi nakita na namin na lumabas yung mga Japanese namin na kasama. So, yeah, balik na kami sa van. And malamig kasi sa van, guys. Kasi kaya most of the times, after naming maglibot, girl, sa van agad yung takbo naming pamilya. Pero don't worry kasi hindi naman kami nang rush ng ibang tao or what. Patiently waiting lang talaga kami kasi nga girl, mas gusto namin sa van kasi may aircon. And then, bago kami dumiretso sa aming third destination, is pumunta muna kami para mag-lunch dito sa House of Lechon. Sabi nga nila, hindi ka pwedeng umalis ng Cebu nang hindi mo natitikman ang lechon ng Cebu. And so, ayan, umorder na din kami dito ng food. And I think na-overwhelm na naman kami sa kaka-order kasi hindi namin naubos yung pagkain namin dito. But don't worry guys, nagpapa-take out kami. So, umorder kami ng lechon. I think half kilograms lang to. Basta pinili namin yung 3 to 4 packs. And then, girl, dinuguan. Kasi ako naman nagki-crave sa dinuguan. And then we got rice for sharing. Tapos may in-order pa kami ditong gulay. It's the Cebu steak of Bicol Express daw. Pero gawa siya sa, I think, sitaw. Hindi lang ako sure patawarin niyo ako kung mali yung info ko. Pero nakalimutan ko din yung name ng dish. Basta it has gata or something. Basta yon. Tapos, ayun. For me lang naalatan talaga ako sa lechon. Hindi ko lang kung ako lang ba. Pero, the dinuguan, I love. The gulay, I love also. Pero hindi lang namin talaga naubos for 4 person. Nagulat kami kasi ang laki pala ng servings nila. Although, alam ko yung lechon, feeling ko, hindi namin mauubos talaga. Pero the rest, yung dinuguan and the gulay, ang laki ng serving. Hindi ko in-expect na ganon. Usually kasi pag mga gantong kainan, maliit lang yung servings nila. Pero not gonna lie, sobrang laki ng servings nila dito. Kaya hindi namin naubos, napa-take out pa kami nung lechon at saka nung gulay. Which is kinain naman namin, by the way, ng dinner time. Thankfully, hindi pa siya napanis. Pero yeah, so far, so good naman. Wala naman masyadong to take note dito sa lunch na to. And honestly, hindi na kami nakapag-second round ulit ng lechon throughout our Cebu stay. So, wala akong may recommend sa inyo guys na masarap na lechon. Kasi nga, hindi naman kami nag-try. Kasi, wala. Hindi lang kami ganun kahilig sa pork. Ano na yung nanay ko. So, yeah. I think if you wanted to try House of Lechon, then go try it. Meron ako mga clips pala dito nakuha ko sa labas kung saan ito ang laki ng lechon dito sa harap nyo mismo kinakat siya. So yeah, that's yummy. And then guys, meron din pala silang mga local kakanin, desserts. Kaso nga lang hindi na kami umorder kasi alam nyo naman, nakita nyo na, nag-dessert na kami na una na. So ayan, dito din siya ginagawa sa labas. Yan. So ito pa, isang view pa ng lechon na kinakatay dito sa labas. Yan. Ito din yung itsura ng restaurant. Ayan. Meron silang outside dining and inside. Ito na yung gulay. So, yan. Meron pala clips yung kapatid ko sa gulay. Yan. I think that's sitaw or ewan ko. Beans? Ewan ko. Itong dinuguan. Yummy. And then, ito yung lechon. Ayan, another POV kasi, ayan, ito yung mga clips na greenab ko na naman sa kapatid ko. Pasensya na hindi ko na kasi inayos yung pagkakasunod-sunod nito. So, ito yung gumagawa sila dito ng puso. Ayan, next na tayo. So, biglang nag-teleport tayo dito sa may Taoist Temple. Ito yung nakikita nyo, sikat din to sa Cebu. At probably lahat ng pumunta sa Cebu is may picture sa dragon na to. So, ano pa nga ba? Din nagpa-picture na din kami. So, this is the Taoist Temple. I think, meron lang silang mga bawal videohan na parts here. Nakalimutan ko. And, yeah. Honestly, wala akong masyadong picture dito kasi para sa akin, yung mga temple na ganito, hindi ko siya matake na
mag-post ako or mag-take a selfie ako. So, yung view na lang. Hindi naman sa binabash ko yung nanay ko kasi nagpa-picture siya dito. But anyway, if she's happy, then go. Pero yeah, wala akong masyadong picture pero I took a lot of videos kasi ang taas niya, girl. Talagang super akyat kami dito sa pinakatuktok ng Taoist Temple. Actually, you can pray here. Pwede kayo a lot ng prayers. May mga wishing wells din dito. So, bawal nga lang mag-video sa loob. I think, similar to dun sa napuntahan namin sa La Union. Nakalimutan ko lang yung name, pero gantong-ganto din yung itsura niya. So, very, very quick tour lang kami dito kasi hindi naman kami pumasok at nag-pray sa mga temple. Talagang nag-sightseeing lang kami dito. Tinignan namin yung itsura ng mga temples. Sumilip kami ng kaunti dun sa mga prayer rooms. Ayan, tinignan namin tong pond nila na madaming koi fish pa to, I think. Yan. Tapos meron din ditong pond na may mga turtle naman. Wala akong trivia dito, guys, ha, kasi wala naman ako nabasa na something dito. So, yeah, tour ko na lang kayo kung ano yung mga pwede nyo makita dito. But it's part of our itinerary kasi sa travel and tours. And I think kasi nadadaanan kasi siya if you're in the mountain areas. Kaya talagang kasama to sa magiging destination nyo kapag ka nag-book kayo ng travel and tours. Ito na pala yung sinasabi ko sa inyo na mga turtle. Natuwa kami dito. Ayan, ang dami pa nila dyan sa may tubig. Wala lang, share ko lang. So, diba, papunta dun sa mga temples, paakyat kayo. So, pag pababa naman, dito naman yung way. And girl, tingnan nyo naman, sinusubok na naman yung 10K steps a day natin. Pababa pa to ng hagdan. So, this is exit na nung Taoist Temple. Yes, pabalik na naman po kami. Ganun na kami kabilis. And also, we know na meron pang another tourist destination na susunod dito. So, we can't consume all the time para maglibot dito. And I think enough na din yun. And then, winait na lang namin yung mga kasama namin. Again, di naman kami nagmamadali. It's just that malamig talaga sa van. Pangalawang sabi ko na to. Tingnan nyo naman ako holding on to my dear life. Kasi girl, natatapakan ko yung dress ko. Nag-dress ka ba naman ng sobrang haba? So, ito, another POV ng Taoist Temple. Kasi ito na yung mga clips na grinab ko from my brother. So, wala lang. Pakita lang ulit namin yung mga view sa inyo. Mga small clips lang to. O, diba? Ulit-ulit lang. Anyway, on to our next destination. So, yung next destination natin is the Yap San Diego Ancestral House. And mag-on tayo ng audio sa video kasi may kaunting patrivia dito sa Yap San Diego Ancestral House na to. And mas na-explain ni Kuya much better yung patrivia. Pero bago yon, namali pala ako ng singit. So, ito yung other POV ng videos na nakuha ng kapatid ko. So, sa loob na to. So, ayan. Tinutour na kayo sa loob nitong bahay. And then, after that, ipi-play ko yung sinasabi nung namamahala, I think, dito sa ancestral house na to. So, ito na yon. Philippines and possibly the
oldest Chinese home outside from China because original owner Chinese, so their family name is Yap. Now owned by Filipino San Diego because Filipino married to Chinese. So that is why the house known as Yap San Diego Ancestral House and recognized by the Department of Tourism. So even after the earthquake last 2011 to 13. So imagine what been hit 6.9 and 7.2 magnitude, but luckily still here. So 90% original. And nakat pala ng konti yung naunang sinabi ni Kuya, basta ang sinabi niya lang dito is 300 years old na daw itong bahay na to. Also, the furnitures, yung mga nandito, yung mga gamit, and miraculously, hindi to nagiba. Nung time na nagkaroon ng earthquake, kung natatandaan nyo, hindi siya naapektuhan. But, honestly, yung condition is very poor na. Pero, I think they are doing their best to preserve this one. Imagine, 300 years old na tong bahay na to. Tapos, dahil nga medyo bumabagyo, makikita nyo dito, basa or binabaha to ng konti. But it's well taken care of kasi naging kabuhayan na din to ng mga tao. Meron din dito nagtutugtog eh. So, meron silang paharana or ayun, sa may gilid. Di ko lang siya na-videohan kasi madaming, or yung mga foreigner na kasama namin is nakikipag kantahan sa kanila. So, yun. Kami naman, we are busy touring the place. Ang daming mga tawag dito, yung mga santo, yung mga figures, ang dami dito sa house. Super na-amaze ako dun sa mga gamit sa bahay. Talagang sinauna pa. Nakakita pa ako nung sinaunang iron, plancha. Grabe. So, etong stairs, paakyat, kahoy yan, girl. Sobrang na-maintain pa talaga nila yung condition niya. Tapos, ito yung bedroom, yung kitchen, yung dining area. Talagang lahat naka-display pa. Ang dami rin nilang mga pictures na talagang kitang-kita mo talaga na lumang-luma na siya. As in, yung mga gamit sa bahay, mga plato, ganon, cups, yung mga vases nila talagang antique talaga, as in antique. Tapos medyo creepy nga yung mga salamin. Takot talaga ako dun sa mga mirrors nila. Pero nag-selfie pa ako dun. Ayan, kita niyo yan. Ang ganda pa ng pagkaka-preserve ng condition ng ibang mga things here. So, kita nyo yung mga lamps na yan. Kahit yung mga cortina niya, yung style niya talaga, as in, pang sinaunang panahon pa. Yung mga chairs nila. Natuwa ako maglibot-libot dito. Kahit hindi ako masyadong fan ng mga gantong art, yung mga museum type Kinemberloo. Hindi ito yung jam ko. Pero, cute. Kasi, nakita ko or na-amaze din ako kahit papano. At saka there's something sa amoy din talaga ng place na talagang masasabi mong luma talaga yung bahay na to. But amazingly, it still stands up to this date. So, yeah, that's me appreciating art and yung mga antigong bagay na to. Ayan, enjoy the tour and balik ako, the voiceover Bianca, later.
Hello, hello! Kung curious nga pala kayo kung sino ang may-ari ng bahay na to, ayan, tingnan nyo tong family pictures nila. And kung curious kayo kung ano itsura ng mga kama dati, eto na. Ayan. Tapos after ng short tour namin dito sa Iap San Diego Ancestral House, sa may bandang labasan na to, may nakita akong mga parrots, ang cute. Tapos, ayan, tingnan nyo yung family tree. Bakit list? Family tree nila. So, eto din yung sa labas, parang garden area din nila. And then, that's it. That's our short tour here sa Yap San Diego Heritage House. So, after nyan, a few steps lang, nandito ka na sa Cebu Heritage Monument. So, isa din to sa mga tourist spots ng Cebu. So, ayan, nagpa-picture lang kami. Parang ano lang siya, yung KKK Monument sa may SM Manila, parang ganun. So, ayun, parang ano lang siya, monument sa gitna ng daan to eh. So, ayan, after talagang dalhin ng mga travel and tours dun sa Yap San Diego Ancestral House, dito yung next stop. So, nagpa-picture na din kami dito. Our next stop after that is the Magellan Cross and the Basilica del Santo Niño Church. So, ito namang mga destinations na to ang favorite ng aking nanay. So, hindi kami pwedeng hindi dumaan ng church kapag pupunta kami sa ibang lugar. She is a really very religious person. So, yan. Nagsindi na din kami ng candle here sa Basilica del Santo Niño. And of course, pumasok na din kami sa church to pray. Sobrang lapit lang nito. Magkalapit lang sila ng Magellan's Cross. So, etong both destination na to is walking distance lang. So, yeah. Medyo quite disappointed lang kasi sarado na yung Magellan's Cross. Nakikita ko kasi before, nakakapagpa-picture yung mga tao sa loob. Pero ang sabi kasi ng mga tao dito, yung mga lokal dito, is malapit na daw kasi itong magiba during the earthquake. So, ang ginawa, nilagyan nila ng parang harang and ayan, meron kayo makikitang mga bakal-bakal sa labas. So, sinuport na lang nila yung structure para hindi siya mas ma-damage pa. So, it's for the preservation purposes. So, yeah. Makita nyo, sobrang na-damage nga din yung taas nung parang chapel kasi siya na maliit. So, ayun. Thankfully, pwede naman kayong magkuha ng video. Lagay nyo lang yung camera nyo sa loob. Pero, yung selfies namin, sa labas na lang talaga. So, makikita nyo, basa yung lupa. Kasi, before we went here daw, kasi nagbiyahe pa kami from other places, diba? Before we went here, sobrang lakas ng ulan. Pagdating namin dito, tumila yung ulan. Thankfully, Lord. Pero, dito na sa last destination namin, itong Fort San Pedro. So, parang Intramuros din siya. Sobrang lakas ng ulan, girl. As in, inabot na kami dito ng ulan. Pero, thankful pa din kami. Kasi ito na yung last destination namin for day 1. Makikita nyo, sa loob na lang to. Kasi hindi kami makapag-video sa labas. Kasi super lakas ng ulan. Yan. Medyo payapa pa yan. Pero girl, inabutan kami ng sobrang lakas ng ulan dyan. Hindi namin to masyadong nalibot, sadly. Hindi din naman kayo makakapag-picture kasi sobrang maulan. Pero that's it. That's the end of our day 1. So, next time, hindi na kami dediretso ng tours or ng agenda kapag galing airport at walang tulog. Kasi, girl, I'm fighting for my dear life sa mga panahon na yan. As in, antok. Natutulog na lang talaga ako sa biyahe. So, that's it. And ito yung last clip. Dinala kami sa aming pag-sustayan na hotel. I think dito pa to sa Mandaue, Cebu. So, yeah. Cute ng room, no? Honestly, nag-dinner na lang talaga kami and then lights off. See you on day 2! Hello, Cebu! Good morning! Day 2 na tayo. And yes, sobrang aga po ng call time namin. I think 7 a.m. dapat up na kami and paalis na kami. Kasi papunta na po kami sa southern part ng Cebu kung saan nandoon ang mga dagat. Yes. So, maaga po kaming pinapack dito at pina-check out. Kasi
pupunta na nga kami doon na din kami magsistay. So, hindi na kami babalik dito sa my city area. So, this one is, nadaanan lang namin and then pinag-breakfast nila kami dito. And then, our next stop is snorkeling. Yes, mag-snorkeling kami dito sa may Mualboal. Again, the entrances are included na sa aming travel and tours. Pero, nagbayad lang kami dito ng rental ng action cam para naman mabidyuhan kami habang nag-snorkeling. So, these are these clips. So, dito ko na-realize na kailangan ko na din ng sarili kong action cam. So, next project po natin yon. Opo, sipagan pa po ang pagko-content. So, nandito nga tayo sa may Mualboal for snorkeling kasi dito nyo makikita yung coral garden ng Mualboal, the sardines run, and yung mga sea turtle. And alam ko, ni-remind na din ako dito ng jowa ko na need mo talaga mag-rent ng DJI na action camera kasi para bibidyohan ka na din nila while with the turtle and then dun sa sardines run. I think worth it naman yung binayad namin and sobrang ganda ng kuha sa kapatid ko. At 3 lang kaming magkakapatid na nagpa-video sa ilalim pala. Kasi si mama, sobrang takot siya talaga sa dagat. So sa part na to, napilitan lang talaga siya. And we know for a fact na hindi kami mag-whale shark. Dahil nga, dito pa lang, takot na siya. Ewan ko ba, may fear siya sa mga malalalim na part ng dagat. So anyway, next stop namin is the Kawasan Falls and yung pagka-canyoneering. Again, sa mga travel and tours, optional naman yung canyoneering and we opt not to kasi girl, senior citizen na yung kasama namin. Sorry, magsi-senior citizen pa lang pala. Pero medyo hindi niya na talaga kaya and when we heard na 4 hours yung canyoneering, Lord, patawarin nyo na talaga. Hindi na po kaya ng tuhod ng nanay ko. And also, meron akong fear of mga falls. Na-develop ko yon nung nag-Bolinao kami. So, never again. Hindi na ulit ako tatalon. Kahit sabihin mong maliit or short lang yung distance niya or mababa lang siya, it's a no for me. So, while nagka-canyoneering yung iba naming kasama, yes, they availed it. Kami naman, nag-Kawasan Falls na lang kami. Kasi, if you are not willing to do the canyoneering, may options ka naman. Pwede ka namang magstay sa Kawasan Falls para pa rin makita yung falls and makaligo sa falls. Kasi, galing kami sa dagat. So, magandang magbanlaw dito sa may falls. Okay. So, ayun. And the hike nga lang, hindi naman actually paakyat. Pero yung lakad papunta sa falls, medyo malayo-layo, pero carry naman. Carry namang lakarin. So, actually, level 1 ka lang pala pwedeng pumunta sa Kawasan Falls kasi sa upper part is exclusive lang siguro sa mga nagka-canyoneering. I don't know. Hindi ko alam kung ano yung business marketing behind it. Pero yon sa first level ka lang. But, this is also the part ng falls na nakikita ko na sikat talaga sa social media. So, yeah. Nag-swimming kami dyan. Sobrang lalim. Sobrang lamig ng tubig. And, ayun, nag-photo and video na din kami. Pero, konti lang yung clips ko kasi nga, hindi ko nga nadala dito yung Osmo ko kasi natatakot akong mabasa siya in any way, shape, and form. Kasi nga, hindi po siya pwedeng mabasa. So, yan, mga clips lang to ng aking kapatid. Okay, it's a 0.5 video. You don't wanna join. Lahat ng mahanap ako, kaya ba? Ayo, pero baka, ay di oh. Mamalat lang mahanap ako, ma. Oo, luway-luway Ay, feeling ko may isa. And then after that, obviously, hindi na naman kami nagtagal. Nagsawa na naman kami. This is a routine na. So, pumunta na kami sa labasan para makapag-lunch na din. So, nag-lunch kami here. Inantay namin yung mga nag-canyoneering, which is okay naman sa amin. And then after that, diretso na kami sa aming accommodation. Actually, yun na din kasi yung last stop for the day. Yun na din yung last destination. So, dito yung hostel namin for the day, the second day. Siguro mga around, 3 p.m. to 4 p.m.-ish. Tapos, nag-snack kami and then nag-coffee kami dito sa coffee shop na nakita namin around the area. And naglibot-libot din kami dito. So, malapit siya sa dagat, girl.
So, naglibot-libot din kami here kasi naghahanap ako ng makakain. Yon, snacks. So, inilibot namin yung buong area and then after that, kasi in-inform naman din kami beforehand na pwedeng umorder ng food doon sa hostel. So, nagpapaluto sila. So, umorder nga din kami ng snacks and then after that, nag-coffee kami sa labas. So, after nun, diretso dinner na ulit. So, busog na busog kami sa mga oras na to. Kasi, napadami ulit yung order ko ng dinner. Umorder kami ng sisig, chop suey, seafood chop suey, and then sinigang kasi gusto ko ng sabaw. And then, that's it. That's the end of day 2. And yun, day 3 agad tayo. Hello. So, maaga yung call time namin kasi yung mga kasama namin is mag-whale shark sila. So, makikipag-hi sila sa whale shark. Although kami, hindi na namin ngayon kinuha kasi nga, yung nanay ko nga takot dun sa turtle and sa sardines, mag-whale shark pa kami. Pero, sumama kami here. Kasi, balak naming mag-early breakfast, tapos tumingin-tingin ng sunrise, and then sasama din kami sa next na destination, which is yung Sumilon Islands Sandbar. So, parang hindi na bumalik-balik si Kuya sa accommodation. So, yun yung plan namin. So, nag-coffee muna kami here. Malapit ito dito sa may whale shark watching na area. So, dito yon, nagkape kami and then we had some sandwich na may fries. Nag-share na lang kami dito kasi actually hindi pa kami gutom. Gusto lang namin humanap ng tatambayan. So, very, very light, lang to, breakfast. So, ang mahal nga ng kape dito, nagulat kami sa price. So, anyway, dito kami nag-spend ng almost an hour to 2 hours. Hindi naman 2 hours pala, 1 hour lang na coffee, chikahan, phone. And then, after that, lumabas kami for the sunrise viewing. This is Tan-Awan Sunrise Viewing. So, kung nagbabalak talaga kayo na mag-whale shark viewing, kasi actually ito din talaga yung pinupunta ng mga tao dito sa Cebu, is kailangan talaga pumunta kayo ng super aga. That's why yung call time namin for day 3 is around 4 a.m. So, 4 a.m. to 4:30 ata. Pero, yung mga kasama namin, girl, sobrang tagal pa nila. As in, pang ilang batch na yung nauna sa kanila before sila makapag whale shark viewing. And guess what? Sobrang aga nun. And tapos lalangoy ka na agad sa dagat. Nakakagutom yung routine na yon. Anyway, so, ganun yung routine here kapag gusto mo mag whale shark viewing. And yun, ang daming tourist talaga dito. Ito talaga yung dinadayo nila. And because nga, hindi pwedeng or ayaw ng nanay ko mag-whale shark viewing. Honestly, ako din, takot ako. May konting part sa akin na takot ako. Hanggang snorkeling, mapapatawad ko pa yung sarili ko. Pero yung whale shark, medyo hindi ako go for it. As in, go for it. Kasi may fear ako dun sa malalaking sea creatures. Yon. Pag sinabing dagat, dalampasigan lang ako at swimming. Huwag mo akong dalhin dun sa may malalim na part. Which is dito, yung mga beaches dito sa may Moalboal at Oslob to na part. Sobrang lalalim agad, as in parang nakailang laps ka pa lang ng swimming. Nasa malalim na part ka na, kaya nga nagulat kami. Kasi tumambay kami dito sa may sunrise viewing. Kung saan din pinipick up yung mga tao na nag-whale shark viewing. Girl, ayan lang sila. O, kung makikita nyo mga bangka na nasa tabing dagat, nandun na yung whale shark, girl. Nagulat kami na ganun lang pala, kalapit. Tapos makikita mo na agad yung whale shark. Actually, from our view, nakikita nga namin yung mga fins ng mga whale shark. So, nakikita siya kapag lumalapit dito yung, nagpapakain sa mga whale shark. So, nakita na din namin yung whale shark, pero fins nga lang. So, ito, nagmumuni-muni lang kami dito, nagchichikahan, while watching the sunrise. Ayun. Tapos, nung medyo sumikat na talaga yung araw, as in, nakatutok na sa amin yung sun, bumalik na kami to find a place kung saan pwede kaming tumambay. And my mom wants to eat fruits. Ako naman, gusto ko mag-shake. So, yeah. Kaya dito kami napadpad sa isang parang cafe, tapos fresh fruit
shake yung binibenta nila. Kaya, kumuha ko ng avocado shake and then yung nanay ko bumili ng mga fresh cuts na fruits. So, ayan. Again, medyo matagal yung aantayin mo kapag hindi ka mag-whale shark watching or viewing. So, anyway, nag-enjoy naman kami sa kain, dessert, shake, kung ano-ano pang ginawa namin dito habang nag-aantay. So, we are not that bored. Yan. So, yan. Kumakain kami dito and umiinom ng fruit shake. Ay, mga kapatid ko nandun sa kabilang part. Ayaw nila magpa-video. Okay. Nga pala, a little reminder kapag mag-travel kayo to Cebu, tapos pupunta kayo dito sa may southern part, mag-prepare kayo ng cash, utang na loob. Walang GCash yung ibang mga stores. Ayun yung struggle ko talaga dito. Yan lang, a little reminder lang. So, here are the clips na kuha sa ating pangalawang POV. Ayan, kita nyo ba yan? Nakikita sa video na yan yung mga whale shark fins. Yung mga fins nila. Umaangat sila nagpapakita sila sa tip lang pala yung pinapakita nila. So, ayan. Kita talaga namin sila from our view habang nanonood kami ng sunrise. So, wala lang, share ko lang. So, parang nag-whale shark viewing na din kami. Yung fins lang. Pero, sa ano na kami doon? Satisfied na kami doon. Kasi parang feeling ko hindi ko kayang bumaba at makita yung mga malalaking whale shark. Girl. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang nag-aakot sila ng mga tourist from the registration area to that area kung nasan yung whale shark na super lapit lang. Actually, meron ng mga lumalangoy from Dalampasigan to that area. I know ang sabi ni Kuya parang special ride. Instead of pupunta ka sa bangka kasama yung ibang mga tourist, tapos magbabayad ka ng around 500 something pesos plus. Ito, parang mas mahal ito kasi parang may diver na ipupunta ka dun sa gitna. It's worth, I think, 2,500 para maiwasan daw yung pila. Kasi yung pila niya may cut off until 12 noon lang. So, ganun lang ka-short yung amount ng time. Kasi nagsisialisan na din yung mga whale shark pag busog na sila. So, cut the clip. Nandito na tayo sa next natin na destination, which is the Sumilon Islands Sandbar. Pero unfortunately, high tide. Kaya hindi namin nakita yung sandbar. Pero, don't be that disappointed. Kasi kami din, hindi rin kami na-disappoint. Actually, sabi ng kapatid ko, ito yung favorite spot niya sa lahat ng napuntahan namin out of that 3 days. Kasi, girl, makikita nyo kung bakit ito ang favorite ng kapatid ko. Sobrang fine ng sand, sobrang white. Ito, short lang naman to na boat ride. Hindi nga siya 30 minutes na boat ride papunta dun sa Sumilon Island. So, yan. Tapos, kita nyo sa next clips namin, ito na yung island. Ayan, super fine talaga ng kanyang sand. It reminds me of the 100 islands na mga sand doon sa mga islands na pinuntahan namin before. And dito nga pala, nag-swimming si mama at yung kapatid ko. Actually, may usapan kami na hindi na ulit kami mag-swimming. Ako, na-trauma ako because of my hair. Sobrang nahirapan ako nung nagbabad ako sa dagat. The day 2 sa may Mualbual. So, sabi ko, hindi na ako maliligo ng hair. So, okay lang mabasa yung lower part ng body ko, basta wag lang yung hair. Sabi ng mga kasama ko dito, sila din daw, hindi daw din sila mag-swimming. But guess what? Dahil sa sobrang clear ng water, as in blue water, clear water, napaswimming ang nanay ko at si Max. So, nag-swimming sila kasi nga, sobrang nakakaakit yung tubig bigla na lang nag-dive yung nanay ko dyan. Tingnan nyo naman yan, clear blue water. Sobrang nakakaakit naman talagang maligo dyan. So, sa mga susunod na clips, ayan, naliligo na nga siya. Anyway, after that, medyo short lang din kami dyan kasi pupunta na kami agad sa next namin destination, which is the Tumalog Falls. Another falls na naman yung pupuntahan namin. Ito, sobrang breathtaking din itong Tumalog Waterfalls na to. Yung papunta pa lang namin, sobrang buwis buhay na yung mga motorcycle. Yes, kailangan nyo po mag-motorcycle papunta dito sa falls na to kasi sobrang matarik yung daanan.
hindi ka pwedeng maglakad kasi baka bigla kang mabunggo ng mga motorcycle. So, may motorcycle ride included in our binayaran sa travel and tours. And makikita nyo, ito na yung falls. Curtain style falls. Iba siya dun sa unang falls na pinuntahan namin, which is the Kawasan. And yung tubig niya parang ang dreamy, ang creamy. Pero ang sabi ng nanay ko, hindi daw masyadong malamig yung water. And hindi siya ganun kalalim. So, kayang-kaya mong puntahan dun sa may dulo kung saan bumubuhos yung water. Pwede ka din dyan magpa-picture. Unlike the Kawasan Falls, talagang bawal kang pumunta dun sa may dulo ng falls or kung saan bumabagsak yung tubig. Kasi grabe yung current niya. Pwede kang malunod or what. Eto, sobrang peaceful lang nung bagsak ng tubig. Ayan, para siyang kurtina nga. Kaya nga tinawag siya na curtain falls. Basta sobrang ganda dito sa part na to. And then sa last part ng area is merong mga fish. Yung naglilinis ng paa ng fish. So, ayan, hindi nga lang ako nakapag-swimming dyan kasi ayoko na nga maligo, ayoko nang mabasa yung hair ko. I think yung last two na yon is my favorite destinations as well. And then after that, nag-check out na kami sa hotel namin dito sa may Oslob. And then, kasama sa next destination namin is the Oslob Heritage Park, Quartel Ruins. So, meron na din church dito. So, again, pumasok na naman ang aking nanay sa church. And then, ito yung ruins. Nag-picture kami ng sandali dito. And then, we went to the next destination, which is the Simala Shrine. Ito, sobrang napawaw ako sa structure ng church na to. At sobrang laki niya. As in, wala kang makikitang gantong church sa Manila o kaya sa amin sa Bicol. Hindi gantong kaganda ang simbahan. Honestly, isa sa mga napansin ko ang gaganda ng mga simbahan dito sa Cebu. Etong buong nakikita nyo yan sa video, ganyan kalaki yung church. Na sobrang taas niya at sobrang lawak niya. Kaya hihingalin ka kapag ka maglalakad ka, papunta pa lang sa church na to. And then sabi daw nila, sobrang dinadayo to, lalo na kapag may misa sila or church day. So, yung pila daw nito, from the entrance hanggang dun sa pinakadulo ng hagdan. Yes, sobrang daming steps. Sobrang daming hagdan dito. And, ang init. So, isang pro tip para sa mga nagsisibu dyan, huwag niyong kakalimutan ng inyong payong. Kasi sobrang init dito sa may Simala Church. Kung ito man ang pupuntahan nyo din sa mga destinations nyo. Ayan, tingnan nyo to. Ang perfect ng angle na to, ang perfect ng shot na to, ang perfect ng view na to. Para akong nasa ibang bansa, ganun ko siya i-describe. Ang ganda ng church, promise. And guess what? Si Mama Mary yung ano nila dito. So, same sa amin, sa Bicol. So, si Mama Mary din yung patron ng Bicol. So, dinadayo. Same with this one sa Simala Church. So, ayan. One thing lang, kailangan naka-proper attire ka dito. So, bawal lang sleeveless, bawal lang shorts. Ang mga Pinoy naman kasi madiskarte. So, pagpasok nyo pa lang dito sa church, madaming nag-aalok ng rental. Kung naka-shorts ka, nag-aalok sila ng mga rental na yung pants na cotton. Pwede mong i-rent, pwede mong bilhin. Nag-aalok sila ng mga balabal for rent or for sale. And then, nagpaparent sila ng payong. Amazing, di ba? Ayan, kita nyo yung view. Ang ganda-ganda talaga ng Simala Church na to. Na-in-love din ako dito nung pumunta kami dito. This is how excited I am habang nagbo-voice over. Kasi sobrang ganda niya, sobrang laki niya, sobrang ganda ng architecture niya. And, still, ginagawa pa to. Makikita nyo, may mga ongoing construction dito. Ang ganda. Sana makabalik ako dito. I love this church. Again, short time lang din naman kami nagstay kasi although the church is very beautiful, walang masyadong hangin. I was disappointed kasi ang init. Naka-jacket pa naman ako kasi nga naka-sleeveless ako na dress. So, after ni mamang pumasok sa church at mag-pray, lumabas din agad kami para bumalik sa van. Second happiest place on earth ko ata yung van namin kasi nga malamig. Pero ayan, let's appreciate kung gaano kaganda ang Simala Church habang pababa naman kami. So, ayan, kita nyo yung nilakad namin. Sobrang laki talaga niyan. Hindi pa kami pumunta doon sa church na kino-construct ha. Doon lang kami sa main church niya. Sobrang na-amaze kami dito.
Feeling ko kotang-kota ang nanay ko dahil ang favorite nga niya napuntahan ay ang mga simbahan. So, dahil nakatatlong church kami dito sa Cebu, I know she's happy with this trip. And hate na hate niya yung mga water activities. So, noted. Next time, walang masyadong water activities kasi ewan ko ba, may takot siya sa dagat eh. Pero anyway, after nyan, yung next destination namin is, ang sabi sa amin, dito lang kami bumili ng, what do you call that? Chicharon. So, sa Car, yung next na aming destination, medyo papalapit na to sa city. So, pabalik na kami nito sa Cebu City. So, dito na din kami nag-late lunch, as in super late lunch, mga 2 p.m. na siya. Kasi nga, ang dami naming pinuntahan pa, ang dami naming side quest bago mag-lunch, diba? So, after namin ng lunch, dumiretso kami sa souvenir area sa may Tabuan Market. So, dito, pwede kayong bumili ng dried fish, ng chorizo, so, at iba pang mga pwedeng pampasalubong nyo from Cebu. So, dahil nga, si mama ay nagko-collect ng mga t-shirts kung saan siya namin dinadala. So, that's very cute of her. Binilang ko siya ng mga Cebu t-shirt, pati na din ng tatay ko para may pampasalubong siya. Ayun lang naman yung request niya eh. And then, bumili kami ng chorizo, hindi para pampasalubong kung hindi kakainin namin sa Airbnb. So, that's the plan. So, here we are sa Royal Ocean Crest. Itong clip na to, umaga na to. Pero, napunta kami dito or hinatid kami dito gabing-gabi na. Kasi girl, ang traffic sa Cebu. So, ito yung next expense namin kasi ito na yung second part ng aming Cebu trip. Ay magdi-DIY trip na din kami for 2 days dito sa Cebu. Dito na din kami nag-part ways ng aming travel and tours at ibang naming kasama. Kasi hinatid na nila kami sa kanya-kanya naming hotel. Kaya thank you so much po, Arnel Travel and Tours. Nag-offer sila ng Cebu packages and may Bohol din sila. Kaya i-book nyo sila if you're planning your trip in Cebu. And then next is, ito yung pinagstayan namin dito sa may Lapu-Lapu City. Pinili ko to dahil malapit na to sa airport para hindi na din kami mahirapan sa aming pag-alis dito sa Cebu. So, dito yan sa may Royal Ocean Crest. Nag-book ako ng Airbnb for 2 nights kasi magsistay kami ngayong day 3 night and then yung day 4 night and then day 5 yung flight namin. So, this one is also a gem. Ang mura ko lang to na-book sa Airbnb for 4 packs, 2 nights. And yeah, complete sa mga gamit. I love this Airbnb. Sobrang cute din ng place, you know naman. Kailangan aesthetic. And kasi, kaya Airbnb yung pinili namin instead of a hotel. Kasi kailangan namin ng malakas na wifi connection. Tapos, hindi na para kumain pa kami sa labas. Kasi parang sulit naman namin yung pagkain-kain namin sa labas nung first 3 days namin. So, parang magluluto na lang kami here. And then, mahilig talaga kaming pa-family mag-Airbnb. I mean, mas preferred namin yon kasi mas complete yung mga appliances, ganyan. So, yeah. So, kung naalala nyo yung in-order namin na dinner from Gavinos, ayan, meron pa kaming tira. Dinala namin at tinake out namin siya, tapos ininit namin dito sa Airbnb. Tipid tips, 'di ba? Plus, another reason kung bakit kami nag-Airbnb, it's because para kami ng kapatid ko na si Max na may work. So, mag-work from home yung kapatid ko. Ako naman, meron lang ako kailangan tapusin sa morning. Ayun. So, that's the reason why nag-Airbnb din kami. So, nung first part, binigyan ko kayo ng mini tour. Cute ng rooms, ang cute din ng CR. Ang ganda. So far, wala akong lait dito sa Airbnb na to. Ang gaganda talaga ng nabubook namin na Airbnbs. Basta may heater yung shower nila, malakas yung wifi, aesthetic yung room, malakas yung aircon, go na go ako dyan. So, may extra bed lang to na pull-out bed sa baba. So, dun yung dalawang kapatid and then kami ni mama sa bed. Tapos, ayan, dinner na kami. So, after nyan, next day na tayo. This is day 4 of our Cebu staycation. Staycation na tayo ngayon. And girl, meron ditong coffee beans, kaya nag-decide ako na mag-grind at magtimpla ng kape gamit yung coffee beans para sa akin at para sa aking mama. So, maaga kaming gumising ng nanay ko here because magtatrabaho po tayo. Bukod sa trabaho na corporate po, magka-content work po tayo dito. Yes, thank you Lord. Kasi,
binabawi mo agad yung nagastos ko sa Cebu. Dahil po kumuha ako ng content work dito. Yes po, sa Cebu na po tayo nagko-content. So, last minute decision ko na tumanggap ng work dito kasi naisip ko din na sayang din naman yung kikitain ko. So, nag-accept po ako ng content creation work dito sa Cebu. So, yan, maaga kaming gumising ng nanay ko because bukod sa aming lakad today is maghanap kami ng laundry shop dito para ang iuwi namin ay mga clean clothes na. Tapos na bumili din kami ng some essentials. And then, go-ra na kami sa aming agenda for today. So, magde-date na din kami dito. Yes, kami lang pong dalawa. So, iwan yung dalawang kapatid ko sa Airbnb kasi nga yung isa may work. And then, ayun, para ma-date ko na din si mama for her birthday. So, nag-taxi lang kami from Lapu-Lapu to Mandaue kasi nasa Mandaue City yung pupuntahan natin. So yes, si mama ang aking videographer for today's video. Siya ang nag-shoot sa akin sa mga Red Doors properties na binisita ko sa Cebu for work. So ayan, ROI na natin yung ating Cebu trip. Thank you Lord. Bale, dalawang properties yung binisit ko dito para mag-shoot ng content. And then after that, of course, trinit ko ang aking photographer, videographer for a early dinner snack sa Italianis kasi ate ko dapat yung labas din namin is sponsored. So, alam niyo naman ako, ang dami ko dyang mga voucher here and there bayad sa akin sa pagko-content. So, ginamit ko yung voucher ko dito sa aming date. So, ang worth na kinain namin is almost parang nasa 3,000 pesos. Pero, don't worry, tinake out namin yung iba because iuwi namin siya sa mga kapatid ko. And then, kinain lang namin yung kaya namin kainin here. So, ayun. May voucher ako worth 3,000 pesos. So, talagang nabusog kaming dalawa ni mama. And, kahit yung service fee, pinakovered ko na dun sa voucher. So, sinakto ko lang talaga yung orders ko dito. Although, hindi maiwasan na may sobra. So, I think nagbayad ako ng less than 50 pesos. Yun lang yung binayaran namin. And then, gora na kami. So, pauwi, nag-grab ulit kami. Taxi ako ng taxi grab. So, ayun, nag-book kami ng grab and in-drive. So, either yung apps na ginagamit ko. So, yan. Ito yung papunta doon sa Lapu-Lapu. Again, dumadaan siya dito sa mga tulay. And first time namin dumaan dito sa CC Lex, which is the Philippines' longest bridge. And dito na din kami dinala nung Grab driver namin kasi ang kwento niya sa amin is super traffic, which is true naman. Super traffic talaga dun sa area ng Airbnb namin, which is the only downside. Pero ito na yung clips na nasa bahay na kami. Ayan, tinake out ko yung pasta dyan, untouched. So, tinake out ko talaga yan for them. Yung pizza, nabawasan na namin. So, konti na lang yung natira. And then, yung cheesecake ko na hindi nga umabot dun sa... Tapos na kami kumain, saka pa lang siya isa-serve dapat. So, pina-take out ko na siya. Girl, ang laki pala ng cheesecake sa Italianis. Nagulat ako. So, baka kung may babalikan ako doon, yung cheesecake lang nila. And ayun, that sums up our day 4. Nag-dinner lang kami. And this is day 5 na. So, ito na yung last day namin here sa Cebu. Nag-decide ang aking parents at mga kapatid na mag-swimming. Ayan, di pa sila natatapos mag-swimming eh. So, mag-swimming sila dito sa pool. Kasi ang ganda naman ng swimming pool dito sa Airbnb namin. Bale, parang condo kasi to. Itong pinag-Airbnb-han namin. So, ayan, mag-swimming sila early in the morning kasi yung flight naman namin is mamaya pang gabi. So, meron pa kaming ample time para mag-relax, ayan, mag-bonding, mag-swimming, and ma-enjoy itong Airbnb stay namin. Bale, yung swimming pool access pala is free. So, super recommended talaga tong Airbnb na to. Meron lang kami naging konting problema sa last day namin here. Kasi parang pauwi na kami, parang nag-maintenance pa yung water. So, anyway, nakaligo naman kami lahat before yung aming flight pauwi ng Manila. So, okay lang naman. So, ito, ayan, nagsuswimming picture muna pala bago swimming. So, gusto nilang sulitin talaga yung bakasyon. Pag sinabing bakasyon, vacation talaga. Bonggang-bonggang vacation. So, pati swimming pool, hindi nila pinalagpas. So, ako sabi ko, pass. Ayoko na muna kasi basa yung damit, girl, patutuyuin pa for later kasi mamaya na yung flight namin, mamayang gabi actually. So, yan. At this part of the video, ipapakita ko na yung total breakdown of expenses kasi
kasi yung ibang mga essentials hindi ko na naisama. So, eto, dito ko na i-display and ilalatag yung full expenses namin kasama yung mga pagbili-bili ng pagkain sa labas kasi nga nagstay na kami dito sa Airbnb. Ayun, nagbili-bili na lang kami ng pagkain sa karinderya o kaya naman nagluto kami sa unit. So, yan, pati lahat. Ito total ko na siya. So, bali, ito yung total na nagastos namin for this trip. By the way, wala dito yung computation ng pasalubong kasi kanya-kanya naman kasi kaming bili ng pasalubong. So, ako, binilhan ko yung parents ko ng pasalubong. Bumili din sila for their loved ones and friends. Ako, wala ko masyadong pinasalubungan. Konti lang yung binili kong pasalubong for my jowa. At hindi ko na din matandaan kung magkano yun. Kasi hindi siya naka-record yung separate expenses namin for ourselves is hindi ko ni-record sa aming TriCount account. So, hindi siya nakasama dito sa breakdown. Yung nandito lang is yung mga pinaghati-hatian namin. So, ito lang yung ibibigay ko na expenses sa inyo. This is for a 5-day trip to Cebu with airfare. Kasama dito yung travel and tours. Tapos, meron pang 2-day stay sa Airbnb. Mas nakakatipid dito kaysa mag-hotel kayo. Pero, your choice. Alam nyo naman ako, all out ako kapag vacation. Kaso nga lang, pinigilan ako ng kapatid ko na mag-all out at mag-hotel. So, yun. Siya ang nakaisip na mag-Airbnb na lang. So, ayun, para may idea kayo kung magkano nga ba ang magagastos kapag nag-Cebu kayo 4 packs for 5 days and 4 nights. So, ito na yung total breakdown. And again, yung trip na to is regalo namin sa aming mother dear. So, itong expenses namin is divided by 3 lang. And yeah, sobrang nag-enjoy kami. And uulitin namin itong trips like this. Kasi nga, naging na nga namin siya, panata. Tradition every year. So, abangan nyo next year kung saan kami mapapadpad. Pero ultimate goal namin talaga, short-term goal pala, hindi pwedeng ultimate goal, hindi dapat tayo natatapos doon. Short-term goal namin is makapag-travel kami internationally soon ng complete. So, abangan nyo yan. Excited na ako for that. Talagang pag-iipunan namin to. Kasi naman, girl, sa sobrang lala ko mag-work, as in, work corporate, tapos nag-work pa ako sa aking side job, which is being a content creator. Kailangan ko din ng bagay na ilulook forward ko every year or every season. So, ito yung isa sa mga bagay na nilook forward ko talaga. So, hindi matatapos ang aming pagta-travel dito. After nyan, nag-relax na lang kami sa room, nagpatuyo ng damit, nanood ng movies, and then, yan, ito na yung last seconds, minutes, hours namin sa Cebu. Bumalik kami ulit dito sa may Mactan Airport for our departure. Nag-grab na lang din ulit kami dyan. Maaga kami kasi talagang ina-expect namin na traffic doon sa area namin. So, talagang maaga kami nag-book. At saka, sakto, nawalan ng tubig. So, sabi ko, sa airport na lang tayo tumambay kasi may tubig. But unfortunately, nagkaroon ng parang delay sa flight namin. So, instead of, I think, 10 p.m., naging 11 p.m., naging 12 midnight. So, super nakakapagod yung pauwi namin kasi yung delays talaga. Hindi naman maiwasan kasi sobrang sama ng panahon sa Manila. Though, dito sa Cebu, hindi umuulan. Sa Manila, girl, ang lala ng ulan. So, eto na yung mga last clips namin dito sa airport. Humilit pa kami ng pasalubong dito kasi may nakita pa kaming gusto pa ni mama ng t-shirt So, bumili pa kami ng t-shirt ng Cebu. Medyo mahal nga lang dito. I suggest na huwag kayong bumili sa airport ng pasalubong. So, sa Island Souvenirs kami bumili ng t-shirt kasi magaganda yung designs. And that's it. That's the few clips that we have during this trip. We enjoyed this so much. Sana nagustuhan ng mama ko ang regalo namin sa kanya. And we love her so much. Kaya ito yung gift namin sa kanya. And ayun guys, that's the end of the video. I hope you did enjoy watching. And see you again sa next travel vlog namin. Bye!